Jewel's POV. Kasal tayo sa papel? Pisti naman, Jewel. Nagsasalo tayong dalawa palagi and you're telling me I am still your husband on paper only? Malamig niya itong tititigan. Naiinis siya dahil Jewel lang ang tawag dito sa kanya ngayon. Yes, Anton. Sa papel lang. Dahil gaya na sabi mo, nagsasalo lang tayo. Init lang ng katawan at hindi making love. Kaya't umayos ka dyan. Gagawin kung gusto ko. Naiinis niya ang litanya bago to tinalikuran. Come back here, Missy. Tawag nito sa kanya. Muntik na siyang mapahakbang pabalik sa pagtawag nito ng Missy sa kanya. Pero pinanindigan niya ang desisyon niya. Tumakbo na siya para makalayo rito. Agad din niyang pinarang taksing papalapit at sumakay doon. Nakakainis. Sobrang sama ng araw niya at naiiyak siya lalo dahil doon. Kung saan-saan lang siya nagpunta para lang mawalang bigat sa puso niya. Inabot na nga siya ng dilim sa labas. Pero lumuluha pa rin kahit na sumakay siya ng huling taxi. Umatras lang ang luha niya nang maramdaman ang pag-vibrate ng cellphone niya. Ayaw niya pang tingnan dahil baka si Anton iyon, pero nang silipin niya ang caller ay si Margie yun. Tinuyo niyang pisngit kagad na sinagot ang tawag. Bakit? Nasa coffee shop ka ba? Bungad na tanong niya dahil baka yayain siya nitong mag-shopping at naghihintay ito sa coffee shop. Nanahimik si Margie pero dinig niyang malakas na background music sa kabilang linya. Tingin niya ay nasa bar ito. Huwag mo sabihing makikipag-inuman to sa kanya. Jewel, pwede ba tayong mag-usap? Medyo lasing na tanong nito. Nangunot ang noon niya pero naalarma matapos marinig ang mahinang hikbi nito. Hindi na kami ikakasal ni Anton. Kwento nito na nakapagpapikit sa kanya ng mariin. Alam naman niyang hindi na talaga dahil kasal na sa kanya si Anton. Pero ang alam na nakakarami ay ikakasal si Margie at Anton. Kaya't anong sinasabi nito? Nasa bar ka ba? Saang bar? Pupuntahan kita. Sunod-sunod na tanong niya rito. Sa naririnig na pag-iyak nito ay gumagana ang pagiging kapatid niya rito. Binabawi na ni Dading engagement. Ayoko. Gusto ko pa rin pakasalan si Anton. Pagmamaktol ni Margie, imbis na sagutin ang mga tanong niya. Napailing siya. Lasing ito tumiiyak. Natatakot siyang baka mapahamak ito. Sabihin mo na muna kung nasan ka para personal nating pag-usapan to. Pamimilit niya rito. Ngumawa pa si Margie pero sinabi din kung nasaan ito. Doon siya nagpahatid sa driver. Natorete nga yata ang tinga niya sa lakas ng tugtog at pati yata problema niya kanina ay binasag na ng musika. Luminga siya sa paligid at kagad na namataan si Margie sa counter. Bote ng alak ang tinutungga nito. Minsan pang tinatapik ang may bandang puso na tila hindi makahinga. Malamang ay dahil sa hinanakit. Ano bang sinasabi mo kanina? Paanong binabawi ni Daddy ang engagement? Ganyan tanong dito. Napatitig ito sa kanya gamit ang naliliit na mata. Nang makilala siya'y napangiti ito. Baby sister, you came! Lasing na sigaw nito tuwang-tuwa sa pagdating niya. Pero nang maalala nitong dahilan kung bakit siya naroon ay mulitong umiyak. Ayaw na ni Daddy kay Anton. Hindi na niya kailangan si Anton. Nagalit siya dahil hanggang ngayon, hindi pa rin ako pinapakasalan ni Anton. Anito sa kanya. Tingin niya ay siyang naging dahilan, hindi dahil kasal siya kay Anton, kung hindi dahil nagiging parte na siya ng kumpanya, kaya't ayaw na ng ama nila kay Anton. Gusto ko siyang pakasalan, Jewel. Si Anton ang buhay ko. Si Anton lang ang mahal ko. Pagwawala ng kapatid. Hindi ko kaya kung hindi ko siya magiging asawa. Mawala ng lahat, pero ako kasikatan ko. At kahit magutom pa ako basta dapat ang asawa ko si Anton. Patuloy na pagwawala ng kapatid. Tila sumakit lalong pakaramdam ni Jewel dahil doon, umaagaw pa rin sila ng atensyon ng iba kaya't binayaran na niya ang mga ininom ni Margie. Pilit niya rin itong dinala sa sakyan nito at nilagay sa backseat. Ulit-ulit lang ang sinasabi nito dahilan upang mainis siya sa sarili. Alam niya kasing malabo nang maging masaya pang kapatid niya. Lalo pat kasal na sa kanya lalaking mahal nito. Sinara niya ang backseat at napasandal sa sasakyan. Pakaramdam niya siyang kontrabida sa sariling kwento niya. Inagawa niya na mapapangasawang ate niya. Kahit pa hindi naman niya kagustuhan at nagigilty siya lalo na't hindi na niya kayang humiwalay kay Anton. Mas tatanggapin niya siguro at kakayanin kung si Anton mismo mamimilit na humiwalay sa kanya. Sa naisip ay kaga niya itong tinawagan kahit pa nag-away sila kanina. Buo ng desisyon niya, hindi naman kasi dapat siyang asawa nito kung hindi ang ate niya. Where are you? Inis na tanong ni Anton na may halong pag-aalala. Huminga siya ng malalim at nag-ipon ng lakas ng loob.
Pwede bang maghiwalay na lang tayo at pakasalan mo na lang si Margie? Diretso at walang utal na tanong niya rito. Bago pa man makasagot si Anton ay kaagad nang pinutol ni Jewel ang tawag. Natatakot siyang baka umuo ito o kaya'y magalit ito. Bakit ka ba naman kasi naglasing, Margie? Inis niyang litanya. Binalikan niya ito sa backseat at kinalkal ang contacts nito sa cellphone. Tinawagan niya ang driver nito tinintay doon para naman may maghatid sa kapatid niya. Ihahatid ko na rin po kayo, Miss Jewel. Presinta nito, hindi na siya tumanggi. Anong oras na rin yun at baka mapahamak pa siya sa daan. Tahimik lang naman siya sa biyahe. Ayaw niya magtanong kung kamustang ama niya. Malamang kasi nagalit ito o disappointed dahil hindi siya nagpakita sa meeting. At malamang na nagdidiwang ang asawa nitong si Susan. Nawala sa iniisip niyang atensyon matapos matanaw sa tapat ng gate niyang sasakyan ni Anton. Napaahon siya mula sa pagkakasandal sa upuan at napatitig doon. Binalot siya ng kaba. Sana'y tulog na to. Diyan na lang po, tatakbuhin ko na lang po ang distansya. Tarantang utos niya sa driver. Pero miss, hindi nito naituloy ang sasabihin at hininto na kagad ng sasakyan nang kalasin niya ang kanyang seatbelt. Pilit siyang ngumiti dito. Pakidiretso po sa mansyon si Margie. Salamat po. Kumaway pa siya bago walang lingon likod na tumakbo. Hinihingal pa siya na makarating sa gate at halos mapamura matapos makitang bukas lahat ang ilaw sa bahay niya at sa malamang nagising pa si Anton. Kinalma niya sarili. Pakiramdam niya'y gerang sasalubong sa kanya. Umakto siya ng normal na buksan na niyang pinto. Agad na nabungaran niya sa sala si Anton. Nakataing nakasandal sa gilid ng sofa. Anong ibig mo sabihin kanina sa tawag mo, Missy? Gusto mo akong hiwalayan? Madinat may inis na tanong nito. Napirmi niya ang labi. Ngayon siya nagsisisi na tinawagan niya pa ito kanina. Alam naman niyang inis na ito kanina pang umaga sa kanya at dinagdagan niya pa para tuloy siyang humukay ng paglalagyan niya. Ha? Tumawag ba ako? Maang-maangan niya bago to kinakabahang lagpasan. Dumiretso siya sa kusina at kumuha ng malamig na tubig. Nilagok ngayon ang diretsong kamutikan niya pang kinasamid dahil ramdam niya mariing titig ni Anton. We're not yet done talking, Missy. Mariing paalala nito. Tinaas niya kunwari ang kilay. May dapat bang pag-usapan? Wala naman. OMG Anton, napasigaw siya ng hapitin nitong bewang niya at halos maduling siya lapit at diin ang titig nito. First, hindi mo sinasagot ng maayos kung bakit ka nasa kumpanya ng mga karilyo. Second, you called me just to ask me para hiwalayan ka? First, malakas niyang putol sa sinasabi nito at marahan tinulak palayo ang balikat nito pero hindi siya nagwagi. So first, gaya na sabi ko kaninang umaga, nag-a-apply ako. Pangalawa, akong nakikipaghiwalay. Matapang niyang bigkas dito na kinadilim ng tingin nito. Wrong move, Jewel. Gusto mo nang humiwalay? Malamig na tanong nito. Naumid din lang bibig niya. Kanina ayun ang gusto niya dahil naawa siya kay Margie. Pero ngayong kaharap na niya si Anton ay nagbago muling desisyon niya. Hindi na niya mahanap sa sarili niya kung gusto ba niya itong hiwalayan. Answer me. Do you really want me to let you go? Seryosong tanong nito, napakurap siya at napaiwas ng tingin. Ayaw niya pero nakakasilip siya ng pagkakataon na humiwalay dito at hayaan na si Margie ang pakasalan nito sa susunod. Kung gusto mong makipaghiwalay ngayon, pagbibigyan kita. Pero wala nang balikan, Jewel. Once you let me go, then you cannot have me again. Banta nito. Napapikit siya ng mariin habang humihigpit din ang kapit ni Anton sa bewang niya. Na tila ayaw naman talaga siyang pakawalan. Bigla siyang nagsisi ng sobra sa mga padalos-dalos niyang desisyon. Kakahanimun lang nila pero heto't mukhang maghihiwalay na sila. Dumukwang si Anton na tinapat ang labis sa kanyang tenga. I'm waiting. Magdesisyon ka na. Pakakawalan mo ba ako o mananatili ka sa akin? Bulong nito na nagbigay kilabot sa buong katawan niya. Naglakbay pa man din ang mainit nitong paghinga sa balat niya. Huminga siya ng malalim at pagmulat ng mata niya ay sinalubong niya mga tingin nitong naiinip sa sagot niya. Wala siyang mabasa sa emosyon nito kaya't hindi niya alam kung ano bang dapat nang gawin. Kapag ba pinakawalan kita, may kasiguraduhan bang pakakasalan mo si Margie? Seryosong tanong niya. Bakit po ba ako pinipilit sa kanya? Kung gusto ko siyang pakasalan, sana noon pa. Madiing sagot ni Anton. So hindi mo siya pakakasalan pero hahayaan mo na pakawalan kita? Mainis niyang tanong. It will be your decision, Jewel. Pakakawalan mo ba ako? Mas seryosong tanong nito. Tinapangan niyang tingin, gagawin niya ito para lang maging matiwasay ang buhay ni Margie. Para na rin hindi siya nito sisihin
at kamuhian kapag nalaman nitong naikasal siya kay Anton. Pakakawalan kita pero gusto kong pakasalan mo si Margie. Walang kurap niyang bigkas. Lumuwang ang hawak nito sa bewang niya. Bahagyang nagyuko at hindi niya alam kung tama bang nabasa niyang pagkadismaya sa mga mata nito. Nang magangat si Anton ng tingin ay bahagyang umangat ang gilid ng labi nito. I am no longer engaged to Margie. Ngayong pinakawalan mo ko, ibang babae nang nakatakdang pakasalan ko. Mabigat pero seryosong paliwanag nito. Umawang ang labi niya at napahawak sa braso nitong bigla. Gusto niyang bawiin ang desisyon pero nanghina siya nang alisin ni Anton ang hawak niya sa braso nito. You made up your mind already. I told you, kahit kailan hindi ko pa kakasalan si Margie. Now that you have freed me, I am more than willing to marry the woman my grandfather wanted for me. Malamig na bigkas ni Anton bago siya tinalikuran. Humabol pang kami niya at mahinang nahilang t-shirt nito na puno ng lungkot at pagsisisi ang damdamin niya. Talaga bang ibang babae nang pakakasalan nito? Talaga bang bibitawan siya nito? Sira, ako nga palang bumitaw at hindi si Anton. Please, stand with your decision, Jewel. Gusto mong himuwalay and I'm granting your wish. Expect the annulment papers first thing in the morning tomorrow. Mas malamig na bigkas ni Anton bago diretsyon tinahakam ito at hindi siya muling sinulyapan. Tisyo para sa kaibigan kong bugok. Parinig ni Nina sa tabi niya. Napasimangot si Jewel pero hindi rin mapigilan ang pangingilid ng luha niya. Nakwento na niya kay Nina ang nangyari kagabi at literal na sinesarmonan siya at inaaway nito mula pa kanina. Napakatalino mong babae pagdating sa negosyo pero pisti ka naman pagdating sa pag-ibig. Hindi ko pa siya mahal. Pag-ararason niya rito. Namewang ang kaibigan sa harap niya at mahina pang hinampas ang counter sa harap nilang dalawa. Ikwento mo sa pagungyang pag-ibig mong parurot. Pagtataray nito. Napalabi siya at hindi magawang magtaray pabalik. Mali naman kasi siya at kasalanan naman talaga niya. May chance na siya na piliin ni Anton pero mas ginusto niyang ipamigay ito sa iba. Ano na bang gagawin ko? Hindi ko na mababawi ang desisyon ko. Mahinang maktol niya. Inirapan siya ni Nina. Nahalatang dismayado sa kanya. Ang pisti mo talaga? Makapisti ka naman dyan. Ang sakit ha? Reklamo niya pa rito. Che, yakap mo na kasi ang pinakapoging lalaki sa buong mundo. Pinakawalan mo pa. Ano ka ngayon? Tululuha dyan sa gilid. Sermon nito sa kanya. Bumagsak ang luha niya dahil doon. Tama naman kasi ang kaibigan niya. Pwede naman siyang magpaka-selfish pero napagka-Santa Claus pa siya. Huwag mo kong artehan, Jewel. Deserve mong umiyak dyan. Mas kailangan ko i-comfort si Papa Anton dahil sa kagagawan mo. Pag-iinarte pa nito. Mas lalo siyang napalabi dahil doon. Sinisiksik talaga nito sa isip niya na deserve niyang umiyak dahil sinaktan niya si Anton. Ako pa rin bang kaibigan mo? Pagmamakaawa niya dito. Aba Aber, tinatakwil na kita. Dagdag pa ni Nina. Napahikbi na siya pero hindi dahil tinatakwil siya nito. Napahikbi siya dahil umulit sa tenga't isipan niyang pagtawag nito sa kanya na Aber. Torture sa kanyang marinig muli iyon, lalo pat si Anton lang ang gusto niyang tumawag sa kanya ng ganoon. Masyado siyang nagiging emosyonal. Hindi niya rin kasi alam kung paano itatamang ginawa niya. Nanghihina lang siya lalo pat alam niyang hindi talaga siya babalikan ni Anton at baka totoong sinasabi nitong nakatakda itong ikasal sa iba. Ipagdasal mo na lang na pangit ang ipapakasal sa kanya para bumalik siya sa'yo, litanya pa ni Nina. Pero mas maganda na wag ka na lang balikan, bulong pa nito sa dulo. Nina naman, nagsisisi na nga ako eh. Tinaasan siya nito bigla ng kilay. Nagsisisi ka, pero wala kang balak gawin para balikan ka niya. Natameme siya doon at napayuko. Sinasampal na naman siya ng katotohanan. Kailangan ba na siya kaagad ang manuyo? Siya naman ang hahabol? Sa bagay, kasalanan naman niya kung bakit sila naghiwalay. Ayokong gumawa ng kilos. Hintayin ko na munang annulment paper na ipapadala ni Anton na sana hindi mangyari. Mahinahong sagot niya. Kahit pa pinupunit na ang puso sa kaisipang, papadalhan nga siya ng annulment paper na may pirma ni Anton. Hihintayin mo pang umabot sa ganoon? Bakit hindi ka na lang mag-impake ngayon at sugurin siya sa mansyon? Aba, itapon mo na yung sarili mo sa kanya. Pati katawan mo, ialay mo na. Suwestyon ni Nina na kinalaki ng mata niya. Napatingin pa siya sa paligid lalo na't may ilan silang customer. Nakakahiya kung narinig nila yon. Manahimik ka nga Nina. Bakit ba? Ano ba naman yung sayawan mo siya sa harapan niya at gumiling siya? Pinanlakihan niya ito ng mata para magtigil ito. Ngunit pareho silang natigilan matapos marinig ang baritonong tawa.
Pagtingin niya sa gilid nila ay halos hindi na makita ang mga mata ni Aldrin kakatawa. Umani din yun ng atensyon mula sa ilang customer nila. Kung hindi na nahimik ang paligid ay hindi yata nito mapapansin na sumusobra na to sa tawa. Kinagat nitong labi matapos makita nakatitig sila dito. Ramdam pa niya ang pagkurot ni Nina sa braso niya, ngunit winaksi niyang kamay na kaibigan na umirap sa kanya. I'm sorry about that. By the way, nice suggestion, miss. Siyak na matutuwa ang kuya ko kung gagawin nga ni Miss Jewel. But apparently, that will do no good since I already have here with me the annulment paper. Personally and carefully delivered to you. Seryosong bigkas ni Aldrin na diretsong tingin sa kanya. Parang gusto niya muling umiyak matapos nitong ilapag sa counter ang dalang brown envelope. Seryoso na ba yan? Wala nang balikan? Medyo pisti kasi itong kaibigan ko kagabi pa. Baka lang may rewind. Alanganing pakiusap ni Nina kay Aldrin. Hindi naman to nilingon ng lalaki bagkus ay siyang tinitigan nito. Well, I can say that he made up his mind already based on what you want. Sarcastic kung sagot nitong direkta sa kanya. Ayaw niyang bigla na lang gumawa sa harap ng kapatid ni Anton kaya tinibayan niyang ekspresyon at matapang na binuksan ang envelope. Dapat ay panindigan niyang desisyon niya. Alam naman niyang sa una pa lang hindi na sila para sa isa't isa. Huwag mong pipirmahan na, bulong ni Nina sa kanya. Hindi niya ito pinansin at binuksan lang ang envelope. Muntikan pang manginig ang kamay niya matapos makitang may malinaw na pirma doon si Anton. Seryoso talaga itong hindi siya babalikan. Tila nasanggi ang pride niya sa napagtanto na wala lang siya kay Anton. Pumikit siya ng mariin at parang isalbang pride niya ay kagad siyang kumuha ng itim na ballpen. Akmang pipirma na siya ng pigilan ni Ninang kamay niya. Bakit mo pipirmahan? Gusto mo ba talagang mawala ng asawa? Inis na bulong nito. Hindi naman talaga kami mag-asawa, mapait niyang sagot dito. Bago binawi ang kamay niya at walang nagpipigil na pinirmahan ng dokumento. Agad pa niyang binalik yun sa envelope at may kalakasang hinampas sa balikat ni Aldrin na nanlaki ang mga mata. Pakidiin sa baga niya, habilin pa niya rito bago siya tumalikod at nagtago sa kusina ng coffee shop nila. Nagyuko siya at hinayaang mamalisbis ang mga luha niya. Tila may punyal sa puso niya. Ang bigat ng pakiramdam niya na halos ayaw na niyang huminga. Kung gaano kabilis na ikinasal sila ay ganon din kabilis silang naghiwalay at kahit lumuha pa siya ng dugo, hindi na niya pwedeng ibalik ang lahat. Pisti nga kasi siya, kulang na lang maglupasay siya sa sahig dahil doon. Para siyang batang inagawan ng candy kahit pa dapat ay inayos niyang sarili. Nawalang tapang niya at maging ang katarayan niya kung hindi niya lang narinig ang papalapit na yabag sa pwesto niya ay hindi siya magpupunis ng luha. Jewel, may tawag ka? Tarantang bungad ni Nina sa kanya, inaabot pa nitong cellphone niya. Ha? Sino? Agad siyang tumayot kinuha ang cellphone. Hindi na siya tumingin sa screen basta nalang tinapat sa tenga niya ang cellphone. Nahagip pa ng tingin niya si Nina na sumisanyas ng pagtusok sa leeg. Jewel Trinidad, seryoso at may otoridad na tawag sa kanya mula sa kabilang linya. Nanindig ang balahibo niya lalo pat alam niyang boses yun ng kanyang ama at malamang nagalit ito sa kanya. Po, may kabang sagot niya. Anong ginagawa ng sasakyan ni Anton sa apartment mo kagabi? Malamig nitong tanong na nagpatigil sa mundo niya.